Hello guys! Welcome sa aking munting YouTube channel. Kumusta na? Kung bago ka pa lamang na napadpad dito, ako nga pala si Kuya Ray, isang OFW. At ito nga pala yung aking GoPro Hero 8 Black action camera. So ilalabas ko rito. Yan, GoPro Hero 8 Black. So ang tawag talaga sa kanya is GoPro Hero 8 Black. And kung mapapansin nyo, marami na siyang sign of usage. So may mga unusual mark na siya. And meron tayong spare na battery. So ito yung kanyang isa pang battery nasa loob. Lalabas natin. Ayan. Original GoPro battery. Pero yung kanyang plastic dito sa bandang gilid is hindi na original yan. So dinikit ko na lang yan. Natanggal kasi yung dating nakalagay dyan. Color black din siya. Pero ngayon, ginawa ko lang ng paraan para hindi mahirap ilabas kapag galing sa mismong camera. So plastic to ng munggo yata. Tama, yung plastic ng munggo, kinuha ko yung pinakamatigas na part. Tapos dinikit ko para may hawakan ako kapag hugutin ko siya palabas. Kasi pag pinasok mo to dito, yan, sagad na sagad siya. Baligtad pala, sorry. And then natanggal yung kanyang cover. Natatanggal talaga sa dyan, guys. So yan, sasalpak natin. So yan, nakabaon talaga siya ng sagad. So kapag wala to, mahirap siya ilabas unless itataktak mo siya. So pasadya talaga na merong ganito para madali mo siyang mailabas. And bakit ko nga ba ginagawa ng video itong aking GoPro Hero 8 Black? Share ko lang sa inyo na nag-apply kasi ako for camera replacement sa mismong GoPro website. And ayun, na-approve naman siya. And kailangan ko na siyang i-return doon sa mismong GoPro. And na-process na lahat yung kailangan gawin. So ang next step na lang is ito, ipapadala ko sa kanila mismo para mag-send sila ng panibagong camera. And paano nga ba ako nakapag-avail ng camera replacement sa mismong GoPro website? Share ko lang din sa inyo. Nag-subscribe kasi ako sa kanila sa mismong GoPro. So nakasubscribe ako sa kanila for 1 year. Pero naka-renew na ako ng isang beses. So pangalawang taon ko na ngayon na nakasubscribe sa kanila. So qualified ako na mag-apply for a camera replacement. And as per dun siya nag-assist sa akin sa ticket ko for camera replacement sa GoPro, ang sabi niya hindi na GoPro Hero 8 Black yung ipapalit nila dito sa aking camera, kundi GoPro 11 na. So mas higher siya na unit ng GoPro. Di ko lang sure kung wala na silang stock ng GoPro Hero 8 Black, kaya yun na yung in-offer nila, GoPro 11. And sa pag-check ko rin kasi sa website nila, ang available na lang ng mga camera doon is GoPro 11 pataas. Bali ang pinaka-latest kasi nila ngayon is GoPro 13. Although ayoko pa sanang i-let go tong camera na to kasi ito yung kauna-unahang GoPro action camera na nabili ko way back September 2020. So maglilimang taon na sana sa akin to. Pero yun nga, kailangan ko na siyang i-swap or i-apply for replacement kasi nga bukod sa physical appearance niya, luma na, may mga scratches na, then faded na yung ibang part. Isang reason din is itong front LCD na to is hindi na gumagana. After nung nabagsak siya, tapos nagkaroon ng crack yung screen protector or yung lens protector. Kung napanood nyo yung
previous vlog ko nung nabagsak to, akala ko yung mismong lens na yung nag-crack, yung pala yung nilagay kong protector ang nag-crack. Pero after nga nun, hindi na gumana tong LED indicator dito. Kasi once na i-turn on mo tong camera, mag-indicate dito kung gaano ka haba pa yung available na oras nung or yung storage, tsaka yung battery indicator naka-indicate din dyan, and kung ilang minutes na yung or ilang minutes or seconds na yung lumipas simula nung nag-record ka, nag-start ka mag-record. So yun yung isang reason, or yun yung pinaka-reason ko kung bakit gusto ko siyang i-apply for camera replacement. And ayun, buti naman na approve. Ang kailangan ko na lang talagang gawin is i-send sa kanila to, and nag-send na rin sila ng authorization return sa email ko. So kailangan kong i-include yun sa package kapag pinadala ko to. And as per dun sa nag-assist sa akin, hindi ko na kailangan isama yung battery or any accessories ng camera. Even yung yung SD card, hindi ko na rin kailangan isama yan. So yung mismong unit lang talaga yung camera. So bukas after work, baka dala ko na to sa post office para mapadala ko na sa kanila, and yun, para mapadalahan na rin nila ako ng kapalit nitong camera. So see you ulit bukas guys, kapag dadalhin ko na siya sa post office kung saan ko siya ipapadala. And ito nga pala yung paglalagyan ko sa kanya. Pwede na siguro to pinaglumaang box, or kung meron man sila doon sa post office na mas okay dito sa box, mag-a-avail na lang siguro ako. So yun, kapag binalik ko sa kanila itong camera, lahat ng accessories ko sa camera na to, and yung battery, SD card, ikikip ko na lang kasi wala na akong paggagamitan nitong battery. Pero yung SD card magagamit ko pa naman. And yung mga ibang accessories, kagaya ng mga adapter and yung mga extension, kapag ilalagay ko sa mounting ng bike, mounting sa sasakyan, mounting sa helmet, magagamit pa yun. Ang hindi na lang talaga magagamit is itong battery. So possible, siguro ibebenta ko na lang siguro na separate sa Facebook Market. Baka sakaling may nangangailangan at may bumili, so kahit paano may babalik pang pera. And sa pag-apply pala ng camera replacement, may babayaran ka rin na 149 yata Australian dollar kapag nandito ka sa Australia. And may mga eligibility din kasi yun na, for example, yung country, dapat eligible yung country kung saan ka naroroon ngayon. And ayun, eligible naman yung Australia, kaya na-approve tayo for camera replacement. So yun, kailangan ko magbayad ng 149 AUD except pa yung tax, kasi sabi nung nag-assist sa akin is meron pang additional tax, which is hindi ko pa alam kung magkano, pero hopefully hindi siya ganun kalaki. Nag-decide na rin ako na i-apply na lang siya for camera replacement, kasi nga bukod sa physical appearance niya, medyo talagang luma na siya, and yun nga, hindi nagbagana tong front LCD, and itong kanyang power button mahirap na rin i-press, medyo lubog na siya, kaya minsan hahanapin mo kung saan yung portion na dun siya mag-on at mag-off. So yan, pause na yung boss ko. So kita-kita na lang ulit bukas guys. Papaalam na ako dito sa aking
GoPro Hero 8 Black for almost 5 years. Ang dami ko ring video na save dito sa camera na to. Mga memories ba? Simula nung nasa Pilipinas pa ako. And even dito sa Australia. Maraming beses ko siya nagamit. "72 hours later." So hello guys. Sasend ko na yung camera. Ito ngayon sa Australia Post. Australia Post. I only ordered it yesterday. I need the photos and So yun guys, sisend na natin yung camera. Hello. I just need to send this one. Yep. Okay, just going by ordinary parcel post or express? How much for the express? Sorry? How much for the express? $14.45. Yeah, sure. Express, please. So, $14 yung payment. Thank you so much. Okay, did you want any extra cover on that at all? Australia Post covers it for $100. If you need any extra, so if it's something was to happen to it, it's got $100 worth of insurance on it. Yep. Is that, you don't want any extra? No. Right, just press no for me on the pin pad, please. Okay, and then you sign there. Just need to sign that. No, you have to use that one there. And just put the express tape on it. Now is that all today? Yep. It's $14.45. Card, please. Just on your card? Yep. Ready when you are. Okay. Dito pala sa harap ko. By the way, how can I track that? Sorry? How can I track the delivery? Yes, I'm just going to print your receipt, which will have your tracking on it. Oh, yeah. Okay. So that's your tracking. That's your tracking number. Yep. Okay. Thank you so much. Okay. See ya. Thank you. So yun guys, goodbye na sa GoPro Hero 8 ko. Wala na yung GoPro. So hopefully hindi magkaroon ng problema sa delivery papunta dun sa address nung GoPro. Actually dito lang din naman pala sa NSW yung address nila.
Dati kasi akala ko sa ano pa, Western Australia. So dito lang pala sa NSW, so malapit lang din siguro. Pero malawak din kasi ang NSW eh. So nandito naman sa receipt yung tracking number. So malalaman natin kung nasaan na yung ating item or kung na-deliver na ba. Ay, nakakalungkot din kasi pero yun mo, for almost 5 years gamit ko yung GoPro Hero 8 Black na yun. Tapos ngayon kailangan ko nang i-let go kasi yun, marami na rin siyang ano, marami na rin ako na-encounter na problema sa kanya. Overheating, tapos hindi na gumagana yung front LCD, tapos yung physical appearance niya nga din medyo ano na, gamit na gasgas na faded na yung ibang ano part. So bale ito yung kanyang resibo guys sa Australia Post. Ang total niya is 14.45 Australian dollar, $14.45. Yun, medyo nakakalungkot nga kasi wala na yung GoPro Hero 8 Black. Nakakalungkot din kasi for almost 5 years nga na ginagamit natin yun. Marami rin tayong video na record doon sa camera na yun, and mamimiss ko talaga siya. Yun, hopefully lang talaga hindi magkaroon ng problema sa delivery, and sana hindi ganun katagal yung magiging process kasi kailangan din natin yung camera syempre pag magre-record tayo ng mga vlog natin. Although meron naman tayong extra itong Insta360, pero syempre iba pa rin yung GoPro eh. GoPro talaga tayo. So ayan guys, balitaan ko kayo kapag may update na yung sa camera natin, kung dumating na dun sa pinagpadalhan natin, at kung kailan din darating yung ating bagong GoPro Hero 8. No, hindi Hero 8, GoPro Hero 11. So yun na yung ipapalit nila, mas upgrade na. And as per dun sa nag-assist sa akin na taga GoPro, may kasama siyang battery, tapos meron silang in-offer na tatlo yung pinamilian dun eh, parang chest mount, tapos shorty, tapos isang selfie stick yata yun. Yung shorty parang selfie stick din yun, pero maliit lang siya, so hindi mo siya na-expand na kagaya ng sa selfie stick. And yun yung pinili ko, yung shorty, kasi may mga ano naman ako, may mga gamit na ako na selfie stick, and yun yung expandable ng nitong Insta360, yung invisible selfie stick meron na tayo. So yun na lang yung pinili natin kasi pwede yung gamitin kapag nagre-record ka lang sa loob ng bahay, pwede mo siyang gawing stand. So yun guys, update ko kayo kung ano yung mangyayari sa pag-process ng ating GoPro replacement, GoPro camera replacement.